Ang One TV Usamis modalit kaninyo sa Kristohan ng programa aron sa pagpalawom ug pagpaambit sa pagtuo sa pulong sa Dios, pagpakabana alang sa kaluwasan sa matag usa. Namugna kining programa karon ang adlaw sa kaluwasan. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Og karon ania ang inyong alagad, Senior Pastor Reverend Dr. Ricardo M. Cortuna. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Hallelujah! Mayong adlaw kanatong tanan mga kaigsunan ko sa Dios. Diyan usab kining inyong ubos nga alagad, Bishop Ricardo Cortuna. Magahatod do sa pulong sa Dios dinha sa iyong taksa-taksa ka mga panimalay. Sa akong mga suking tigsubaybay kutob sa mabuti ning atong programa sa telebisyon karon ang adlaw sa kaluwasan. Hallelujah! Karon mga kaigsunan ko sa Ginoo atong hisgutan ang pulong sa Dios dinhi sa Santiago kapitulo 3 versikulo 1 hangtod dito sa unahan. Apan sa dili pa kini nato pagahisgutan o pagabasahon, magampo kita sa pangalan ni Kristo Jesus. Nga among Ginoo among mangluluwas, nagpasalamat kami kanimo Ginoo dining kahigayunan imong gihatag kanamo. Now that we can listen and we can hear, we can study your words of God. Hallelujah, through your servant. And let your Holy Spirit be with us. Let your Holy Spirit to thunder our hearts, our mind, our soul with your words. And forgive us all our sin, Lord. Sa iluwa kami sa among mga sala, Ginoo. And make us worthy, O God, your words, O Lord. By the power of your Spirit, Lord, your words. Thank you everything that you have done for us. In Jesus' mighty name. Amen. Praise God. Praise the name of the Lord. Nagaingon ang pulong sa Dios, mga kaigsunan ko sa Ginoo, Santiago kapitulo 3. Mga igsoon, pipila lamang kaninyo ang angay mahimong magtutudlo. Kaya nasayod ka mo, nga kitang mga magtutudlo hukman sa mga mas hingpit nga paghukom kaysa uban. Kitang tanan masayop. Ang tao nga dili masayop sa iyang pagpanulti, hingpit o makahimo sa pagpugong sa iyang kaugalingon. Atong bukaduhan ang baba sa mga sa kabayo aron makasunod kini sa bisan asa nato patua. Og tanawa usab ang mga barko bisan pa sa kadako niini o gihuyop sa kusog nga hangin, gigiyahan lamang kini sa gamay nga timon o moadto bisan asa patua sa kapitan. Ingon usab niini ang dila. Bisan sa kagamay niini makapanganda kini og dagkong mga butang. Honanaon sa kadako ang lasan, ang masunog sa gamay nga kalayo. Ang dila sama sa kalayo, kini maoy usa kang mangilad nga kalibutan nga bahin sa atong lawas. O nagpuling sa tibok lawas o nagpasilaob sa tibuok natong kinabuhi sa kalayo nga gikan gayod sa impierno. Makahimo ang tao o nahimo gayod sa tao ang pag-anad sa tanang matang sa ihalas ng mga mananap, mga langgam o mga binuhat sa kadagatan. Apan walay makamanso sa dila, dotan kini, o dili kapugnan o puno sa hilo nga makamatay. Ang Diyos nagapanalangin sa iyang mga pulong, mga kaigsunan ko sa Diyos. Hallelujah. Dalaygon ang pangalan sa Diyos. Dalaygon ang pangalan sa Ginoo. Ang atong isgutan suma sa James chapter 3 verse 1. A mighty or a power of words. The power of words. Ang gahom nga anaa sa gitawag nako o dila. Our words are very powerful.
ang mga pulong na gawas gikan sa atong mga baba. Labihan kini kagamanan. We need wisdom from above to use word wisely. Kinahanglan kita o wisdom gikan sa taas aron magamit na to ang mga pulong uban ang kaalam. Ngano man, our words also reveal the state of the heart. Maunay mo padaya sa kahintang sa imong kasing-kasing. You know why? Because the Bible says, the abundance of your heart, the mouth speaketh. Time and again, the scriptures address the tongues. And James devote an entire chapter to controlling the tongues. Ang tibuok Ebanghelyo sa Santiago Kapitulo 3, mag-isgot siya sa dila. When we consider the word of Jesus in Matthew 12, verse 34, we see why the tongue is given such intensive or extensive treatment. Hallelujah. And how we handle the tongue is a great indicator of the heart before God. Mailang indicator, ilang ang kahimtang sa atong kasing-kasing sa Diyos. Hallelujah. Dalaygon ang pangalan sa Ginoo. Our words give us away in James chapter 3, verse 1 to 18. We see that the tongue has power, that it is by nature hypothetically, and that it can only be transformed from above. Usahay ining dila, kung dili na to gindi siya mapunggong, kung di mo hatod na to, kung mapabutang ka na to, natos delikado. Kung kinahanglan kini ang dila, mausap kini, o ang makapausap ni ini, mao lamang gayon ang tuwa sa itaas. We must know the power of tongues in verse 1 to 8. Sultihan ta mo. Most people want to be heard. Gusto tang paminaw. Kasagaran, walay tao nga dili gustong paminaw. What better way to be heard as a believers than to be teachers of the gospel? Hallelujah. Nindot, no? Unta. Pinaka nindot yun unta. Nga gusto tang paminaw. Gusto tang tagaan tang pagtagad sa mga tao ingon nga magtutudlo sa iyang mga puno. Gusto tang paminahon o ang mugawa sa atong mga bakba maugyod unta ang mga pulong ng ikan sa Diyos. And James urges us to consider the power of God. And we must not be hasty in propelling ourselves into a poison where the tongues is constantly used.
dili gyud unta ta angayan nga magdali-dali pag-abli sa atong mga bakbak aron walay mga hilo nga magawgawas ni ini, because it is powerful and such will incur us straighter judgment. Mo guni mo identify ka nato, mo ila ka nato nga may tungod sa atong mga dila. Dalaygon ang pangalan sa Diyos. Hallelujah. Control the tongues, control the mouth. James urges from greater to lesser in verse 2. If man can control their tongue, then they will be able to control the rest of the body as well. Pero ako nakita, murag wala pa ko'y nakita nga nakahimo pagmanso sa iyang mga dila. Ug tungod ni dili pud pwede nga makontrolar nato ang atong lawas, kaya ang atong lawas nag-agad sa atong mga dila. Mo na nga si Apo, si Santiago, nagamit og pipila ka mga butang ilustrasyon. According to verse 3. Gamit niya, ilustrasyon ang kabayo. Na ang kabayo, kung gusto na to siya kontrolahon, butangan na to grinda, ang iyang dila, ang iyang bakbak. Asa na to birahon? Musunod siya. Tangang grinda. Another, nagigamit ni James ang barko. Bisan unsa kini kadako ang barko, apan ko sa diha lubagon sa kapitan ang timon nga labing gamaya. Ang barko musunod ini nga bisan paghapakon ug dagko kayong mga balot ug angin. Hallelujah. Big things come from the tiny tongues. Nang hitabo ang mga dagkong mga butang, nagsugod kini ngadto sa usa ka pinakagamay nga dila. Gusto lang ako ihulagway mga kaigsunan ko sa Ginoo, unsa ang mahimo sa dila sa atong tibuok nga pagkatao. Here, James give us his illustration. In verse 5, gigamit niya ang usa ka lasang na pwedeng masunog sa usa ka gamay nga kalayo. Hallelujah. Word can be built or destroyed. Pwede ang kalibutan matukod. Pwede po ang kalibutan malaglag. Better than anything else, the tongues display the state of our hearts. Makita, madaya, kung unsay kahimtang sa imong kasing-kasing pinaagi sa imong dila. Sultihan ko kamo. Humanity alone cannot control the tongues. If James let us hear this word, or this would be miserable message, the tongues is a deadly poison that no man can stop. Mura ni siya kilo. Namabitaw na nga dunay mga tao maminaw na to, murag na hilo, murag na kainom o marka kalabira nga poison. Murag wa matingali masakiti ang iyahang physical na lawas, pero sa diyang nakadugog siya pulong nagikan kanin, naguba ang iyang tibuok na pagkatao. Hallelujah.
Dalay ko ang nganas Ginoo. Ikaduha, we must know the hypocrisy of the tongue. Hypocrisy. Hypocrite. You know why? The power tongues or the powerful tongue can be used for great good or great evil. Muna mo yung kong tigpakaroon ina. Ang ako mga rason tungod kay pwede man nato magamit ang dila sa maayo o dili maayo. Apart from redemption, it will only tear down and destroy. Pwedeng makalaglag. And I tell you, perhaps better than anything else, the tongues reveals the already but not yet of Christians' sanctification. Pwede po ang dila musimba, worship. Can worship? Can curse? Pwede pong mutulog. In verse 9 to verse 10. This hypocrisy should not be used or should not be case in verse 10 to 12. So James is not saying that they are unbelievers because of their hypocrisy. Note that he says, my brother. Ang iyang giingnan ini dili ang mga dili magtotoo. Kung dili ako nagtuo kay gigamit niya ang pulong my brother. Hallelujah. James is saying that such duplicity in inconsistent with life redeemed by Christ. Believer to be growing more consistent in their speech. Muna nga, batayanan kini nato. Ang sa dihang manutita, sa dihang kita mga Kristohano. Hallelujah. Dili gid unta nato tugutan. Doon na mga pulong magagawas gikan sa itong mga pakpak na dili maayo. Ikatulo, we must know the source of the tongue's redemption. Dalay ko ng alas, Ginoo. Redeem, speech only, came from godly wisdom being imparted to us. Hallelujah. Imparted, the word imparted, gitanong diyan nimo. Worldly wisdom, kini bang tawhanon nga kahibalo, will lead to a tongue infused with bitterness that will show itself through bragging and in denial of truth. Sahay, hindi bitang diri. Bukas siya ba? Kunya, labi na nindot pagkahanay ang mga pulong. Nagsahay, diya na magsugod ang hambog. Diya na magsugod ang gitawag na to o tawag na to dili na maayo. Kita sa mga tao ang imong pagkahambugin. Pero kining godly wisdom will lead to pure, peaceable speech. Hallelujah. Glory to God. Kaya dili mapasigar tuhod. Ang mga pulong na imong gigawas, kikan si imong bakbak, imong gamang gipokus sa mga pulong na iya sa Ginoo.
So worldly wisdom is earthly, unspiritual, o demonic. Show itself in bitter envy and selfish ambition that is accompanied by bragging and denial of the truth. Mauna ang kitawag na to worldly wisdom. In verse 14, it leads to disorder and every kind of evil. Muna nga wag yung kay madungog, nindot, gikan sa mga bakba, sa mga tao. Puros, dili, maayo. Hallelujah. O yan, sultihan ko ikaw. This type of wisdom and speech is our default position. Hallelujah. But here, godly wisdom comes from above. Kikanis taas. Kining godly wisdom. Characterized by all that is pure and peaceful. Nangahulag ko ay kini. Sa tanang walay sambok na tipakaroon inom. Pure. Unya peaceful. It's lead to peace. Kaya wak man kayo gipasakitan. Wak man kayo gipromote sa imong kagalingon. Kundili ang imong gibuhian sa imong mga pulong, sa imong mga bakba, mauman na Diyos. This type of wisdom only come from God's redeeming grace. Wow! Hallelujah! This type of wisdom and speech that govern our lives display the work of God in our heart. Will our speech and wisdom is worldly, we see that the earthly and unspiritual and demonic is the governing authority. Where our speech and wisdom is characterized by purity and peace, we see that something from above has taken root and is spreading through our lives. Mo bitaw na nga kumubasa ka sa Bible sa Ginoo. Makita nimo ang kanindot sa pulos sa Ginoo. Kung maminaw ka sa mga wali, mga sermon, ang kanindot sa pulos sa Ginoo. Pero maminaw ka sa kaalam, hinukad sa katao, ang imong makita puros pamakak. Puros mga flattering words na imong madungog. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. And here's my conclusion. Mga kaigsoon. Our speech and the type of wisdom that govern our lives display the state of our hearts. Akong ipakita kanino kaganina ang klase sa kaalam kay balos sa katao. Kag gipasukan sa iyang tawhanong kaalam sa kalibutan. Dakong diferensya kay ang kaalam sa usa ka tawo nga gipasukan niya gikan sa taas ang gawa siyang mga bakba puros mga pulong gikan sa Ginoo ug makalipay kanimo makapahatod kanimo sa kalinaw. Hallelujah. Now, what does your heart reveal about your heart? Pangutan unta ka. Unsa may mga pulong nga gigawas sa imong baba nga nagahulagway sa imong kasing-kasing. Are you increasingly maturing in your speech? Or do you find your tongues a restless evil that you cannot control? O bito nang pasagad ito,
yung sa tubakba, labi nang masuko na. Di na pagkit kapugnan, mura na masingkat. Glory to God. Solution was to control your tongue. Kinahanglan yun. And James has taught us, nagtudlo siya ka na to, that apart from Christ, kung wala si Kristo, such as exaltations is impossible. Redeem, speech, and wisdom only come from the work of the Redeemer. Ikan sa taas. So every time nga mubuhi tang mga pulong, ang iyong itas Ginoo, nga Lord, tabuni kining mga pulong ha. Pero hinumdumi, na kung nili gani nindot ang pagkaplastas sa imong kasing-kasing, di gud nimo kalikayan nga ang mogawas ikan sa imong mga bakba, mga pulong nga mga dili nindot nga naman kay mo kanay nagdigit ng description, naghatag og hulagway sa imong kasing-kasing kinsa ka. Hallelujah. So let us cast ourselves on the mercy of God, on the mercy of our Redeemer, and pray that He will continue His work of overthrowing the demonic words that occasionally flow from our mouth. Ang puta sa Ginoo. Hallelujah. Ang puta sa atong magluluwas. Nga siya may magpadayon sa atong kinabuhi nga iya ni ipanglabay ang mga demonic nga mga pulong nga naa kanunay sa atong kasing-kasing nga kanunay nato ning gigamit nga magawas gikan sa atong mga bapa. Hallelujah. Glory to God. Salamat sa Dios. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo. We cannot. Matod pa ni James, dili ka kahit. Dili ka kahit. Pero kung doon na kay Ginoo, ang putas Ginoo, ang Ginoo, mutabang ka natin. Hallelujah. Aron magpuyo kitang malinaw. Peaceful. Magpuyo kita nga ang atong kinabuhi puno sa daghan kaayong panalangin nga gikan sa atong Ginoo Hesukristo. Hallelujah. Ikukutob mga kaigsuonan ko sa Ginoo o salamat sa Dios. Ang Dios nakuban ka na to, magampok kita. Ang Dios magatabang kanunay sa atong mga dila, na atong ang mga pulong nga magagawas gikan sa atong mga baba, dili unta para, dili makapadaot sa atong isikataw. Ang mga pulong sa atong mga baba, puros pulong sa mga pagdaig o pagsimba sa buhi nato na Dios. Unsa akong giingon, ang pulong na atong ipagawas mo na maghulagway sa kahintang sa imong kasing-kasing. Hallelujah. Ikaw rin yung makahibaw anak mga kaigsuonan, kay ikaw ramay ulitok o mga pulong. Hallelujah. Ako dili kumingon nimo muna ikaw rin mismo, kita rin mismo ang makasolve niya. Hallelujah. Dalaygon ang halal sa Ginoo. Doon ay usa ka libro nga akong nabasahan nga usa ka nalimot ko sa title sa mga libro, ningon siya dito nga ang usa ka normal nga tao ano na lang may 20,000 word ang usa ka lalaki, 20,000 word na magawas sa iyang bakba sa usa ka. Praise God. Kung ato nang i-try pag-evaluate ba pila kay iyas Ginoo na 20,000 words unya doon na pa'y back up na tingali 5,000 words. Unya sa babae ko nung usa ka normal nga babae dili abnormal. Normal nga babae, there are only 25,000 words in one day.
Pangutanan ako diha, pila ka po yes Ginoo ana. Ikaw pangutanan mo ta ka pila yes Ginoo ana. Sa imong pulong nga gibutbuhian sa matag adlaw, sa imong bakbak, sa imong dila, pila ka pulong yes Ginoo ana. Napil ka Ginoo ana. How about ka mga taong abnormal? Dili normal. Na may taong labihan ka, di mahiluna o di kita kaaway. Di mahiluna o di kita putak-putak. Diba? Praise God. Salamat sa Ginoo. Naging sa Santiago, isa may makapugong sa iyang dila. Kung makapugong kasi mong dila, buti pa sa buwan, ikaw makapugong pugas sa tibok ni mong lawas. Ato pang James, walay nakahimo niya. Apan, kung doon na kay Kristo, you can do it. Makahimo ka. Tugod kay si Kristo, mutabang ka nimo how to tame o to control our tongues. Matod pa sa Biblia, makahimo ka pagmansos sa mga mananap na naa sa kapatagan. Mamusunod na to, makahimo ka pagmansos sa mga isda na naa sa kadagatan. Pero ang dila, dili ta kahimo niini. Kundi ka. Ambot ang mga kiksunan. Nagpasalamat kami kanimo, O Dios, sa imong mga pulong. Sa kapulong sa mga pagdasig kanunay kanamo, Ginoo, sa pagbantay sa among mga pulong pinulungan na magagawas gikan sa among mga baba. O kung tamangi kami, O Dios, nasayod kami. Nasayod sa bikaw na dili kami makahimo ni pagpugong. Tungod kay naanat kami, Ginoo, na bisan na lang unsay among ibungat sa among mga baba, Lord. But now, right now, Lord, sayod kami, na gusto kami malipay ka, Ginoo, sa among kinabuhi. And help us, O God, kabagi kining ako mga kaiksuna. Every time, every moment, na iyang buhian, bukhon ang iyang mga bakbak, Ginoo, magawas ang mga pulong sa mga pagkain o pagsimba kami. Magawas ang mga pulong sa kinabuhi. Dili mga pulong sa gitawag na to, course, O God, pulong sa paghimala. Laigo ni ka, bendisyon ni kining among mga dila, among mga kinabuhi. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Praise God. Nalay ko ng alas Ginoo mga kaigsunan ko sa Dios. Naman usab ang atong ang pulong sa Dios ng atong gisgutan mitungod sa power of tongue. Salamat sa Dios. Panginoon ko nga kining si manahon na mahimong mabulawan, mabulokod sa imong kinabuhi. Nga naman, tungod kay ang pulong sa Dios nakiksulti kanimo. Nga kining so atong sala. Let us try the word of God to live, no? To work sa atong kinabuhi. Nga puy-an na to ang pulong sa Dios. Hallelujah. Suwayan na to kining adlaw maghimo kag experiment kining adlaw ang imong tugutan ang mga pulong magawas kimo sa imong baba walay hilom. Dili tugutan nimo nga magawas kimo baba pulos pa lagi. Brad, God bless you. Sister, God bless you. Hallelujah. Raigo na nga nas Ginoo. So, manamilit na sa kining yung Buscalagan Bishop Ricardo Cotunas sa sunod sa gayon sa atong panagkita panag-uban nining atong programa sa telebisyon karon ang adlaw sa kaluwasan apan sa dili pa ko manamilit kaninyo tugod sa ako sa pag-imbita kaninyo sa atong silimahon dinhi sa Chicken Building sa second floor Barangay Aguada Anima Street Barangay Aguada ang atong simbahan na second floor mga kigsunan ang atong simbahan magsugod alas 8:30 to alas 9:30 amo ang atong pagtuon sa mga pulong sa Dios. Nya after niini magsugod dayon ang ato ang gitawag nato og divine worship. Sugod sa alas 9:30 hangtod alas 11:30. Unya kung ani mo join ka sa atong mga pagsimba doon, adyo kalimot. Pagdasa imong Christmas ang gitawag nato official and then bring your own sanitizer. Nga doon na kay imo personal na sanitizer. Natay sanitizer nga atong gibutang sa ato ang atubangan sa atong simbahan. Unya ato pod nga panatili ang gitawag nato social distancing. Praise the name of the Lord. Nga naman ato ni gihimo tungod kay mahal na to atong mga kaigsunan. Kung dili to wala ta kay bawo kinsay career nining gitawag nato coronavirus kini pa ni makita. But because of some gitawag nato nga mga pamaagi nga dili gyud ma-spread ang virus pinaagi sa pagtuman sa mando sa gitawag nato sa atong panggobyerno nga gitawag na to wearing our face mask and face shield and then paghimo og hygiene, small hygiene na to nga to himuon kini pagpangugas patasanon na to ang paghimok sa ato ang pagbutang alcohol sa atong mga kamot
before na to ihikap sa itong mga ilong sa itong mga baka. Karon nga, safety ang matagusa. Ang among mga pag-ampo na kitang tanan, safety ta sa Ginoo. Hallelujah. O ang Daotang Espiritu mga balos, dili makahimo ko daot na to. So thank you and God bless us all. Praise God. Bukad to ang Kristohanong programa sa One TV Usamis. Karun ang adlaw sa kaluwasan. Uban ni Senior Pastor Reverend Dr. Ricardo M. Cortuna nga nagpaambit sa pagtuo sa pulong sa Dios og nagpakabana alang sa kaluwasan sa matag usa. Hangtod sa sunod nga gayon, ang Dios magapanalangin kanatong tanan.